Samahan niyo po akong lahat. Tayo pong lahat tayo muko at manalangin. Let's all pray together. Our holy and merciful Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat po. First of all, dahil po sa kaligtasang ipinagkaloob niyo po sa amin walang bayad, lahat ay tinupad niyo sa pamamagitan ng inyong sakripisyo doon po sa krus sa Kalbaryo, kung saan itinigis niyo po ang inyong banal na dugo para sa katubusan ng lahat naming mga kasalanan. Dahil dito, naligtas po kami, Panginoon, na born again at naging mga anak ng Diyos. After ng aming salvation, nilagay niyo po kami sa aming tahanan, ang church, kung saan patuloy niyo po kaming ginagabayan, tinuturuan, pinagtsatsagaan hanggang sa mag-mature ang aming pananampalataya at magamit, especially sa pangangaral ng Ebanghelyo, upang mas marami namang mga tao ang maligtas. For this reason, narito po kami sa harapan ng salita ng Diyos upang patuloy na matuto ng mga salita ng Diyos na patuloy na magpapalago ng aming mahihinang pananampalataya. Dalangin namin patuloy, Panginoon, ang paparating po naming Grand Bible Seminar sa katapusan ng buwan na ito. Ihanda niyo po ang puso, ang isip ng bawat isa sa amin. Nawa, i-grab po namin ang pagkakataong ito upang maimbitahan po namin una sa lahat ang mga mahal namin sa buhay, ang mga kakilala, at nawa, Panginoon, hipuin niyo po ang puso ng mga taong gusto po naming imbitahan upang paunlakan po nila ang dakilang paanyaya para po sa kanilang kaligtasan. Sa mga sandaling ito, Panginoon, hiling ko po ang makalangit na pangunawa na ibibigay niyo po sa amin upang maunawaan ng lahat ng mga nakikinig ng salita ng Diyos ang inyong banal na kalooban. Harinawa, habang kami po ay nag-aaral, ay ma-check po namin ang aming sarili kung kami ba ay nabubuhay na nga ayon sa inyong banal na kalooban at bilang mga tunay na Kristiyano sa sanlibutan ito. Ipagkaloob niyo po sa mga brothers and sisters ang pusong mapangunawa, Panginoon, habang sila po ay nakikinig at pagkatapos nawa nilang makinig sa salita ng Diyos ay maisabuhay po nila ito upang talagang mahayag ang katangian ni Kristo sa aming buhay Kristiyano. Hiling ko rin na sa mga sandaling ito, ang banal na Espiritu ang magturo po sa amin ng mga salita ng Diyos na patuloy na magbibigay saya sa aming puso. Kung may mga karumihan man, Panginoon, hiling ko po na linisin niyo po kami sa pamamagitan ng words of God at hiling ko rin po na ilagay niyo sa aking mahihinang bibig, maipangaral ko lamang sa inyong mga minamahal na anak ang inyong banal na kalooban. Nawa, Panginoon, maalala uli namin ang inyong pagmamahal at ang iyong biyaya habang kami po ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, buksan po natin for our main scripture, New Testament, Gospel of Matthew. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, chapter 18, from verse 21 to verse 35. Mateo, Kapitulo 18, simula po versikulo 21 hanggang 35. I will read from verse 21 at 22 muna. Brothers and sisters, ito po ang salita ng Diyos. Mateo, chapter 18, verse 21 and 22. Pagkatapos ay lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang ulit magkakasala ang aking kapatid laban sa akin at siya'y aking patatawarin. Hanggang sa makapito ba? Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpung pito. Now from verse 23 to 35, salitan po nating babasahin. I will read verse 23, kayo po yung 24, hanggang makarating tayo sa verse 35. Verse 23, babasahin ko po. Kaya't ang kaharian ng langit ay mayahambing sa isang hari na nagnais na makipag-ayos sa kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang pasimulan na niya ang pagkukwenta, iniharap sa kanya ang isang nagkakautang sa kanya ng 10,000 talento. Palibhas ay wala siyang maibayad, ipinag-utos ng Panginoon niya na siya'y ipagbili, pati ang kanyang asawa at mga anak, at ang lahat ng kanyang mga ari-arian upang sila'y makabayad. Dahil dito'y nanikluhod ang alipin na nagsasabi, Panginoon, pagpasensyahan mo ako at babayaran kong lahat sa iyo. Dahil sa habag ng Panginoon sa aliping iyon, siya ay pinalaya at pinatawad sa kanyang utang. Ngunit ang aliping ding iyon, sa kanyang paglabas, ay natagpuan ang isa sa mga kapwa niya alipin na nagkautang sa kanya ng 100 denaryo.
Sinunggaban niya ito, sinakal at sinabihan, bayaran mo ang utang mo. Kaya't nanikluhod ang kanyang kapwa-alipin at nakiusap sa kanya na nagsasabi, pagpasensyahan mo ako at babayaran kita. Ngunit ayaw niya, siya'y umalis at ipinabilanggo ang kapwa-alipin hanggang sa babayaran nito ang utang. Nang makita ng mga kapwa-alipin ang nangyari, sila ay labis na nabahala. Umalis sila at isinumbong sa kanilang Panginoon ang lahat ng nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na masamang alipin, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na iyon sapagkat nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat kang nahabag sa iyong kapwa-alipin kung paanong nahabag ako sa iyo? At sa galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagparusa hanggang sa magbayad siya sa lahat ng kanyang utang. Verse 35, sabay-sabay po, 3, 2, 1. Gayon din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi nyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid. As we all know, as of the moment, our Senior Pastor Park Hong-sun, nasa Korea po siya para sa kanyang mission report. Isama niyo po siya sa inyong panalangin. And that's why ako po ang tatayo sa harapan po ninyo for 2 weeks. Alam po nating lahat, after na maligtas po ang isang tao, saved na po siya talaga, makakapunta siya sa langit. However, it doesn't mean na perfect na po siya kaagad. Kaya nga, may tinatawag po tayong sinful nature. Bagaman ligtas na tayo, hindi pa po tayo perpekto at may mga kahinaan pa po tayo. At habang nagpapatuloy tayo sa Christian life, there's a tendency inside the church na magkaroon ng mga misunderstanding. Pwede po nating masaktan ang isa't isa dahil tao pa rin tayo, bagaman ligtas na, pero meron pong sinful nature pa. At dito po sa Matthew chapter 18, itinuturo dito sa buong chapter kung ano po yung magandang relationship sa loob po ng iglesia. Kaya, minsan, may mga misunderstanding po tayo, pero kailangan po natin itong mapagtagumpayan. May mga baguhan at minsan hindi nyo pa po ito alam. There are times na dumarating, medyo nasasaktan kayo o natutusok kayo ng ibang mga kapatid, nagtatampo, ayaw magpatawad, and then ayaw na ring mag-church. Gusto ko pong ituro sa inyo ang tamang pamamaraan para mapagtagumpayan po nyo ito at wag po kayong matisod. Kaya nga, upang maagapan ang bagay na ito about misunderstanding, napili ko po ang sermon po ngayong araw dito po sa Matthew chapter 18. Kaya nga, today's sermon ay patungkol po sa pagpapatawad. Ang sermon title po natin ngayong araw, para po sa ating Lord's Day sermon, ay Unlimited Forgiveness. Walang hanggang pagpapatawad. Balikan natin Matthew chapter 18. Verse 21 and 22, babasahin ko po muli. Pagkatapos ay lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang ulit magkakasala ang aking kapatid laban sa akin at siya'y aking patatawarin. Hanggang sa makapito ba? Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumput-pito. Kung babasahin niyo po ang whole or entire book of Matthew chapter 18, particularly ito pong kapitulo 18, pwede po natin itong hatiin sa 5 bahagi. Kung titignan nyo, chapter 18, verse 1 to 5, ito po ay tungkol sa humility, pagpapakumbaba. Tinuro ng Panginoong Hesus na ang mga mapagpakumbaba, sila po yung magiging dakila sa kaharian ng langit. Second part, Matthew 18, from verse 6 to 8, patungkol naman po ito sa pag-ibig sa mga mahihinang kapatiran. Pangatlo, from verse 10 to 14, ito naman ay tungkol sa talinhaga ng nawawalang tupa. Dito pinapakita kung gaano kahalaga sa Diyos kahit isang kaluluwa. Pang-apat, sa Matthew 18, verse 15 to 20, patungkol naman po ito sa disiplina at yun pong pagpapanumbalik sa nagkasalang kapatid. And then finally, ito pong binasa natin, from verse 21 hanggang 35, tinuturo ito ng Panginoon, ito po yung patungkol sa walang hanggang pagpapatawad. At buti na lang, upang ma-address ito, nagtanong muna si Peter. Ito yung tanong ni Peter sa Panginoon. Verse 21, balikan natin. Matthew 18, verse 21. This time kayo po ang babasa. Sabay-sabay po. 21, 3, 2, 1. Pagkatapos ay lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang ulit magkakasala ang aking kapatid laban sa akin
at siya'y aking patatawarin. Hanggang sa makapito ba? Mari, iniisip po ni Pedro, pupurihin siya ng Panginoon. Kasi parang sinabi niya dito, magpapatawad ako hanggang 7 times. Pero verse 22, sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpong pito. Anong ibig sabihin nito? Hindi po literal na 70 times 7 equals 490. Kaya kung 489, makakaganti na ako sa iyo. Malapit na. Hindi ito bibilangin. Ito po ay isang expression sa bansang Israel, 70 times 7, ibig sabihin po yung 7, perfect number, magpatawad ka perfectly. Sa madaling sabi, magpatawad ka ng walang hanggan. Kailangan ng pagpapatawad ay walang hanggan. It means unlimited. In our time, mahilig po tayo sa mga unli, di ba? Unli rice, unli call, unli text, unli sangyupsal. Pero gusto ko po sa church po natin, mapunin po ito ng unli. At ang isang unli na ito, ayun pong unlimited forgiveness. Kaya ito po yung aking ibabahagi sa araw na ito kasi napakahalaga ng issue po ng pagpapatawad. Sa aking sermon, 2 bagay po ang ituturo ko po sa inyo. Una, first point, bakit kailangang magpatawad? Magbibigay po ako ng 6 na dahilan. And then pangalawa, paano tayo magpapatawad? Magbibigay din po ako ng 6 na paraan. Pagbubulayan po natin ito at habang tinuturo ko po sa inyo, please check yourself. Kailangan, may sa buhay po natin ang walang hanggang pagpapatawad dahil ito ang gusto ng Diyos. Ang Matthew 18 ay patungkol sa church relationship. At nung pinag-aralan ko po ang mabuti ang chapter na ito, mas napili ko po itong unlimited forgiveness na ituro sa inyo upang mapuno ang ating church ng pagmamahalan. Kaya una, why should we forgive? Bakit kailangan nating magpatawad? Balikan natin ang Matthew 18, verse 22. Basahin niyo po ulit, sabay-sabay, verse 22, 3, 2, 1. Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpong pito. Ito po yung unang dahilan kung bakit kailangan nating magpatawad. Why should we forgive? Number 1, dahil ito po ay utos ng Diyos. Simple lang po. Inuutusan tayo ng Diyos na magpatawad. Bakit? Simple lang, dahil pinatawad na po niya ang lahat nating mga kasalanan. May right siya ngayon, nautusan tayo, na patawarin naman natin kapag may nakagawa ng pagkakasala sa atin. Para mas madaling maintindihan, kung ako ang nagpapaaral sa iyo, halimbawa kapatid kita, may karapatan akong sabihin sa iyo, mag-aral kang mabuti. Simply because ako ang nagpo-provide ng iyong pag-aaral. Gayun din naman po dito po sa ating main scripture, alam kong alam niyong lahat tayo ay pinatawad na ng Diyos. And now, our God is asking us, inuutusan niya tayo na magpatawad. Kailangan po nating magpatawad simply because utos po ito ng Diyos. Tignan natin ang isang talata, Marcos chapter 11. Gospel of Mark chapter 11, verse 25 and verse 26. Babasahin ko po, verse 25 and 26. Kapag kayo nakatayo na nananalangin, magpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kanino man, upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin sa inyong mga kasalanan ng inyong Ama na nasa langit. Kaya nga inuutusan po tayo ng Diyos na magpatawad. As we all know, may sinful nature pa po tayo. Maring may makagawa ng mali sa atin, pero kahit makagawa siya ng mali, kailangan natin siyang patawarin. Bakit? Kasi kung hindi mo siya patatawarin at mayroon pong pusong hindi marunong magpatawad sa iyo, ang iyong fellowship sa Diyos ay putol. Kasalanan po kasi ang hindi pagpapatawad. Kaya bago ka maglingkod, bago ka sumamba, bago mo i-worship ang Diyos, dapat sa puso mo, wala pong anumang galit o hindi pagpapatawad. Kasi kung mayroon pong hindi pagpapatawad sa puso, uulitin ko, your fellowship with God is broken.
Kaya nga, inuutusan niya tayo na ayusin mo muna yung problema bago ka sumamba sa akin. Tingnan din natin, Mateo chapter 5. Gospel of Matthew chapter 5, verse 23 at 24. Matthew chapter 5, verse 23 and 24. This time kayo rin naman po ang bumasa, 23 and 24. Sabay-sabay po, 3, 2, 1. Kaya't kung maghahandog ka ng iyong kaloob sa dambana, at doon ay naalala mo ng iyong kapatid ay merong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang kaloob mo, at humayo ka, pakipagkasundo ka muna sa iyong kapatid, at saka ka magbalik at maghandog ng iyong kaloob. Kaya nga ayusin mo muna, sabi ng Diyos, ang kalagayan ng iyong puso. Kung may hindi pagpapatawad sa puso, paano kang maglilingkod, maghahandog at sasamba sa akin? Kaya bago mo gawin ang mga bagay na ito, makipagbati ka muna. Kaya nga, ito po ay napakahalaga. Utos po ito ng Diyos para patuloy ang fellowship nyo sa Kanya. Brothers and sisters, remember, kung may kaaway ka na hindi mo napapatawad at nandito ka ngayon, useless ang iyong pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Wala pa ring fellowship kasi nakikita ng Diyos may kasalanan sa iyong puso. Kaya nga, inuutusan niya tayo, bago ka sumamba, puntahan mo muna yung medyo may misunderstanding ka sa Kanya, makipag-ayos ka muna. And then pagkatapos mong makipag-ayos, pagkatapos ng pagpapatawad, saka ka bumalik sa harapan ko. Kaya dapat sundin natin ang pagpapatawad simply because utos ito ng Diyos. Kapag ang Diyos ang nag-uutos, para rin po ito sa ating kapakanan. Kaya sundin lang po natin. May isa po akong kwento tungkol po sa magkapatid. Nung unang panahon, wala pa pong kuryente, wala pa pong mga ilaw, kagaya ng meron tayo ngayon. Kaya noon gumagamit po sila ng lampara. Kaya lagi, binibilin, inuutos ng kanilang tatay, bago kayo matulog, ihipan nyo yung lampara. Kasi pwedeng masagi ng pusa o ng insekto yan. Biglang matapon, magkakasunog. Yung isang anak, sumunod po siya. Yung ikalawang anak, hindi po siya sumunod. Nagkataon po, dumaan yung pusa, nasagi po yung lampara. Magkakasunog na sana, buti na lang nakita ng tatay. Kaya, pinatay po niya yung apoy. The following morning, nag-explain ang tatay. Pinapapatay ko yung lampara bago kayo matulog, hindi para takutin kayo dahil magiging madilim. Inutusan ko kayo para rin sa inyong safety, sabi ng tatay. Kung susunod kayo, magiging maayos. Buti na lang hindi tayo nasunog. Hindi nasunog yung bahay, sabi niya. Kaya parang ganon, nag-uutos ang Diyos para rin po yun sa ating kapakanan. Kaya nga, kailangan nating sundin, magpatawad tayo simply because utos po ito ng Diyos. At ang mga sumusunod sa utos ay talagang pagpapalain ng Diyos. Next reason, bakit natin kailangang magpatawad? Balikan po natin yung Matthew 18. Mateo chapter 18, verse 23 to 27. Babasahin ko po muli, mahaba, pero kailangan. Matthew chapter 18, from verse 23 to 27. Kaya't ang kaharian ng langit ay maihahambing sa isang hari na nagnais na makapag-ayos sa kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang pinasimulan na niya ang pagkukwenta, iniharap sa kanya ang isang nagkakautang sa kanya ng 10,000 talento. Palibas ay wala siyang maibayad, ipinag-utos ng Panginoon niya na siya ipagbili, pati ang kanyang asawa at mga anak, at ang lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayad. Dahil dito'y nanikluhod ang alipin na nagsasabi, Panginoon, pagpasensyahan mo ako at babayaran kong lahat sa iyo. Dahil sabag ng Panginoon sa aliping iyon, siya ay pinalaya at pinatawad sa kanyang utang. It rings a bell, utang. Parang utang yata pag-uusapan natin ngayon . Illustration lamang po ito ng Panginoong Hesus para maintindihan natin. Kasi madaling maunawaan ng mga tao noon, hanggang ngayon, yung concept ng utang. Kaya dito, napakalaki ng utang niya, pero anong ginawa ng kanyang master, ng Panginoon? Pinatawad po siya. Kaya pangalawa, bakit tayo dapat magpatawad? Kasi you were forgiven, and that's why you must forgive. Pinatawad tayo ng Diyos, kailangan nating maunawaan iyon, isabuhay. At kung naintindihan mong pinatawad ka na ng Diyos, kaya nga ngayon, kailangan mo ring magpatawad. Para maintindihan niyo po yung concept na ito,
papakita ko po sa screen yung simple computation. Yung utang ng taong ito ay 10,000 talento. 10,000 talents. May conversion po ito. Ang isang talento ay nagkakahalaga ng 6,000 denarii. Napakalaking halaga po nito. Kaya ang 1 talent, 6,000 denarii. Ang isang denarios, singular, ay 1 day na bayad or labor fee. Magkano po ngayon ang minimum wage, isang araw? 600? O, 695 daw, para walang butal, 600 na lang. Kaya i-compute po natin kung gaano kalaki ang kanyang utang. 10,000, mayroon pong 10,000 talents times 6,000 denarii because 6,000 denarii is 1 talent. Diba? Mga engineering, cancel. Times, kung halimbawa ang isang araw na sahod ay isang denaryo, ngayon po, gawin ko na lang 600 pesos para walang butal. Kasi pag 695, medyo mahirap. Kaya gawin natin, 600 pesos, 1 denarios. Ito po yung sahod sa isang araw. Kaya, magkano po ang kanyang utang? 6 times 6, 36. Ilang zero? 2, 4, 7, 9. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Paano ito basahin? 36 billion. Di ko alam kung bakit nagkautang siya. Siguro nagpagawa siya ng flood control sa Galilee, Sea Galilee. Yeah? Kaya I'm not sure. Bakit? Hindi po binanggit sa Biblia. Inisip ko lang, siguro dun sa Jordan River, baka nagpagawa siya ng flood control doon. Wala pong sinabi ang Biblia. Pero I was just thinking, bakit napakalaki ng kanyang utang? 36 billion. Wala talaga siyang maibabayad. I-compute pa natin para maintindihan po ninyo. 600 ang sahod, halimbawa isang araw, sa isang taon, 365 days. Wala nang day off. Kaya, kikita siya ng 219,000. Divide natin. Kaya ilan taon po niyang babayaran? 164,384. Rounded off na po. Ganito karaming taon, years, niyang babayaran. Ibig sabihin, MI. Ano po yon? Mission Impossible. Ganito kalaki yung utang po ng taong ito. At kahit bayaran man niya, magtrabaho siya, kailangan niyang mabuhay sa loob ng 164,384 years. Ano ibig sabihin? Imposibleng bayaran ang kanyang utang. Sino po ang taong ito? Itong alipin na ito na pinatawad ng 10,000 talents na utang? Tayo. Ang napakarami nating kasalanan, pinatawad na ng Diyos. Kaya hindi ko po maintindihan, kung may nakagawa sa iyo ng kasalanan at hindi mo mapatawad, I think may problema ka. Napakarami po nating mga kasalanan, pero pinatawad pa rin tayo ng Diyos. Tingnan po natin, Awit 40 verse 12. Awit 40 verse 12. Ganito po karami ang ating kasalanan. Awit 40 verse 12, sapagkat pinaligiran ako ng kasamaang di mabilang, inabutan ako ng aking mga kasamaan, hanggang sa ako'y hindi makakita. Sila higit pa kaysa mga buhok ng aking ulo, nangihinang aking puso. Ang ating utang na kasalanan sa Diyos ay parang kasing higit pa sa dami ng ating buhok. Ibig sabihin, napakarami nating mga kasalanan. Pero anong ginawa ng Diyos? Yung hari, pinatawad po niya yung utang na 10,000 talents, around 36 billion in our time. Napakalaki.
Kaya nga, inuutusan niya tayo ngayong magpatawad. Pangalawang dahilan, gaya ng sinabi ko kanina, we have to forgive kasi tayo rin ay pinatawad lamang ng Diyos. Signan natin Colossians chapter 2, napakaraming talata ang nagpapatungkol dito. Magpatawad ka dahil pinatawad ka na ng Diyos. Colossus, bagong tipan. Colossians chapter 2, verse 13 and 14. This time kayo po ang babasa, Colossus chapter 2, verse 13 and 14. Sabay-sabay po, 3, 2, 1. At kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kanyang binuhay kayong kasama niya nang ipinatawad niya sa inyo ang lahat ng mga kasalanan. Na pinawi ang sulat kamay na laban sa atin na nasa mga tuntuning salungat sa atin at ito'y kanyang inalis at ipinako sa krus. Sa verse 14, yung pong phrase na napinawi ang sulat kamay na laban sa atin, kung titignan nyo sa English Standard Version, sabi doon, by canceling the record of debt. Kinancel na po yung record ng utang. Bagaman napakalaking utang meron tayo, kinancel na po ng Diyos. Anong ibig sabihin? Pinatawad na po. And that's why, second reason kung bakit kailangan nating magpatawad, you were forgiven. Kaya kailangan ka na ring magpatawad. Isa pa, Filipos, tignan natin. Filipos chapter 4, verse 32. Filipos 4, verse 32. Babasahin ko rin po. At maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Pinatawad ka na ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, kaya ngayon, magpatawad ka na. Kung hindi ka po marunong magpatawad, baka hindi mo pa naiintindihan yung ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. This will lead me to my third point. Bakit tayo kailangang magpatawad? Because forgiveness is the content of the gospel. Ano po ba yung kaligtasan? Ang kaligtasan ay mismong kapatawaran ng mga kasalanan. Balikan natin ang Matthew chapter 18, verse 27. Mateo chapter 18, verse 27. Lagyan niyo po ng tanda, babalik-balikan po natin yan from time to time. 27, dahil sa habag ng Panginoon sa aliping iyon, siya ay pinalaya at pinatawad sa kanyang utang. This is the gospel. Ano po ang ebanghelyo? Kapatawaran ng mga kasalanan. Tingnan natin, Luke chapter 1, verse 77. Lucas 1:77. Alam na alam po natin ang verse na ito. Babasahin ko rin po. Luke 1:77, upang magbigay ng kaalaman ng kaligtasan sa kanyang bayan sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Ano po ang kaligtasan? Kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya kailangan po nating magpatawad. Bakit? Ito po ang content ng gospel. If you really understood the gospel, you have to live the gospel. Ano po yun? Naunawaan ko ng Ebanghelyo, ligtas na ako, kailangan kong isabuhay ang Ebanghelyo. Paano ko maisasabuhay ang Ebanghelyo? Sa pamamagitan ng pagpapatawad sa mga taong nakakagawa ng kamalian sa akin. Yes po. Kung hindi ka marunong magpatawad, I suggest this coming Bible seminar, makinig ka uli. Napakahalaga po ng pagpapatawad. Because you can never preach the gospel with your heart kung hindi ka marunong magpatawad. Because simply, ang gospel ay kapatawaran ng mga kasalanan. Para maintindihan nyo, may illustration po. True to life story ito ng isang brother. Tawag ko sa kanya, unforgiving brother. Ang brother na ito, nung hindi pa po siya ligtas, nag-aral siya. Pinag-aral niya ang sarili niya. Kaya umalis po siya sa kanilang bahay. Ginawa niyang umaga ang gabi, gabi ang umaga, makatapos lang siya kasi hindi siya sinuportahan ng kanyang mga magulang at pamilya. Mataas po ang kanyang pangarap sa buhay. Kaya nung ginawa niya, umalis siya sa kanilang bahay, nagtrabaho siya, pinag-aral niya ang kanyang sarili. Kinabuo po yung galit sa kanyang pamilya. Bakit ayaw nila akong suportahan? Ang ganda ng grades ko. With flying colors lagi. Gusto lang makatapos, pero bakit ayaw nila akong suportan? Kinagpakapagod siya. Dahil doon, nagkaroon siya ng sama ng loob sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Pero naligtas ang brother na ito.
At nung naligtas na po ang brother na ito, ninais niyang i-evangelize ang kanyang mga mahal sa buhay. Kaya dinala po niya ang ebanghelyo dun sa kanilang probinsya. Pero nagtaka siya, anumang gusto niyang pag-i-evangelize, pagkatapos makapakinig, parang wala pa ring amor, parang hindi pa rin naliligtas ang kanyang mga kapamilya. Nasundan ng ibang Bible seminar. Ginawang mission branch yung lugar na yun, pero bigla nawala. Ayaw magpatuloy ng kanyang mga kamag-anak. 2 years nawala yung mission branch. Kinagtanong yung brother sa isip niya, bakit hindi effective? Pinagdadasal ko naman sila, ginagawa ko na lahat para ma-evangelize ko ang mga mahal ko sa buhay. Ano po yung nakita niya? Isang gabi, nakita niya yung reason kung bakit hindi nagkakaroon ng bunga ang evangelism niya. Ito yung nakita niya, hindi ko pa sila napatawad. Kaya nagrepent siya sa gabing iyon, sorry Panginoon, I want to preach the forgiveness of sins sa mga family ko. Alam kong napatawad mo na ang kanilang mga kasalanan, pero ako yung problema. Hindi ko pa sila napapatawad. Kaya nagrepent po siya. After ng repentance niya, nagkaroon uli ng Bible seminar at doon na nabuhay, nagkaroon ng tunay na kaligtasan ng mga family members niya. Naging effective na ang pangangaral niya ng Ebanghelyo. Bakit? Isinabuhay na niya ang gospel. Paparating po ang ating Grand Bible Seminar, my dear brothers and sisters. Pwede po makapagdala tayo ng napakaraming tao at mapuno ang main hall na ito. Pero pagkatapos ng 1 week, 1 month, 2 months, mawawala uli sila. Kaya gusto ko pong balikan natin. Baka naman, yung mga ini-invite natin, mga kamag-anak natin, ay may mga misunderstanding pa tayo na hindi nasusolve sa ating puso. Kaya para maging effective ang ating evangelism, you must first forgive them. Because before you preach the forgiveness of Christ. Kaya mga minamahal kong kapatid, patawarin niyo po ang mga nakagawa ng mali sa inyo simply because pinatawad ka na rin ng Panginoon. At kahit sa atin dito sa church, tayo po ay mahihina pa. Pwedeng magkaroon ng misunderstanding among brothers and sisters. Anong gagawin natin? Kailangan lang nating magpatawad. Kung nagpapatawad tayo, effective ang preaching natin ng Ebanghelyo. Yan po yung pangatlong dahilan, magpatawad ka kasi ito yung content ng ating gospel. Pangapat, tingnan natin sa Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12, verse 14 at 15. Hebreo, chapter 12, verse 14 and 15. This time, kayo po ang babasa. Mga Hebreo, chapter 12, verse 14 at 15. Sabay-sabay po, 3, 2, 1. Pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kabanalan na kung wala ito'y walang sinamang makakakita sa Panginoon. Pakaingatan ninyo na baka ang sinamay mahulog mula sa biyaya ng Diyos, baka may ilang ugat ng kapaitan ang sumibol at bumagabag sa inyo at mahawa nito ang marami. Ito po yung susunod. Kailangan po nating magpatawad kasi kung hindi ka magpapatawad, hindi rin ito makakabuti para sa iyong kalusugan. Sabi niya dito, pag-ingatan nyo na baka may ugat ng kapaitan ang sumibol at bumagabag sa inyo. Kapag nababagabag ka po ng kapaitan, hindi pagpapatawad sa puso, mai-stress ka. Kapag stress ka, mabilis kang mamatay. Sige kayo. Kaya nga, para rin sa ating health, kailangan po nating magpatawad. Ang pagpapatawad, aalisin po niya yung kapaitan sa ating puso. Simple lang kung hindi ka nagpapatawad at nakita mo uli, di ba iiba na naman ng iyong mukha? Yan na naman siya. Di ba? Kaya ano ang itsura mo? Pumapangit ka. Pangalawa, stressful. Yung mukha mo, imbis na maalwan tignan, pangit tignan. It's true. Kaya para rin sa iyo to, ang pagpapatawad po ay para rin sa ating kalusugan. Para maintindihan po ninyo, mayroong napakalaking bato, buhat-buhat mo. The more you lift it up, the more you exert effort, the more kang nahihirapan. Tama mali? O anong gagawin mo? Di ibaba mo na lang. Kapag baba mo na, ay salamat. Pinapagod nyo ang sarili nyo sa hindi nyo pagpapatawad. Yun po ay mapait, mabigat na pasanin na nasa puso nyo. Bakit ayaw mong bitawan? My dear brothers and sisters, anak na tayo ng Diyos. At kahit may mga issue tayo sa bawat isa,
Pwede pong mangyari inside the church. We are not perfect yet. Pwedeng magawan ka ng mali dito. Anong gagawin mo? Hindi ka na magsisimba. Mali. Immature na pag-iisip yan. Ang gagawin mo lang, kung may nakapanakit sa'yo, patawarin mo siya. Para free na yung iyong puso. Ikaw din, buong buhay mong papasanin ng kapaitan, sabi ni Pablo, kaya ang mukha mo mapait. Nung tawag sa'yo, ito na si Sister Bitter, Brother Bitter. Tingnan mo mukha niya, mukhang ampalaya. Bitter eh. Kaya kumulubot na ang iyong mukha. Gusto niyo po maging mukhang ampalaya? Hindi. Kaya magpatawad po kayo. Next, panglima, Roma chapter 12 verse 20 to 21. Roma chapter 12 verse 20 to 21. Ito yung panglimang dahilan kung bakit kailangan nating magpatawad. Verse 20 and 21. Roma 12, 20 at 21. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng ganito ay sa mga baga ng apoy ang ibinubuntun mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Ano po yung pang-limang reason kung bakit tayo dapat magpatawad? If we forgive, our church will be filled with forgiveness. Kung ano yung sinishare mo, dadami. Kaya kailangan nating magpatawad para ang church natin mapuno ng pagmamahalan. Kasi ang pagmamahalan, ang isang area nito, pagpapatawad sa mga kasalanan. Gaya po ng isang bata sa John chapter 6, di ko na po bubuklatin. Sa pamamagitan ng 5 tinapay po niya at 2 isda, napakain ng 5,000. Dahil nag-share siya ng tinapay at isda, dumami yung tinapay at isda. Kung sa church ang sinishare po natin, pagpapatawad, dadami yung pagpapatawad. Mapupuno ang church natin ng pagmamahalan. Kung ang isishare mo sa church, gantihan, mauubos tayo. Wala nang mangyayari sa atin. Kaunting kibot. Hindi tupa, tigre. Di ba? Yung tigre maamo. Kaya kung tayo po ay maamo at nagpapatawad, mapupuno ang Manila Central Church ng forgiveness. And that's the sign of true love. Ang pagmamahal, hindi lang yung mamahalin mo yung okay sa'yo. Kahit na yung hindi ka ibig-ibig at nakagawa ng pagkakasala sa'yo, pag nagawa mong patawarin yan, yun ang tunay na pagmamahal. Yan ang kwento at yan ang laging sinasabi ng Panginoong Jesus. True love is forgiving yun pong mga unlovable. Yung mga talagang nakagawa ng kasamaan gaya po natin. Kaya nga, magpatawad po tayo. At panghuli, bakit tayo kailangan magpatawad? Balikan natin yung Matthew 18. Matthew 18, verse 32 at 33. Bakit kailangan nating magpatawad? Ito po yung panghuli. Matthew 18, verse 32 and 33. Kaya't ipinatawag siya ng kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na masamang alipin, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na iyon, sapagkat nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat kang nahabag sa iyong kapwa? Alipin kung paanong nahabag ako sa iyo? Bakit kailangan nating magpatawad? Because unforgiveness or unforgiving is evil. Kasamaan po yan. Kaya sabi dito, tinawag siya, ikaw na masamang alipin. Pinatawad kita sa 36 billion mong utang, sabay may umutang lang sa iyo ng 100, sabi dito, yun po ay around 60,000, hindi mo kayang patawarin. Samantalang ang utang mo, 36 billion, pinatawad ko. Masama ka, sabi po. Kaya tandaan po natin, kailangan nating magpatawad kasi ang hindi pagpapatawad ay ito po ay isang malaking kasamaan. Alam niyo po ba sa last days, sabi ni Pablo, inilagay niya sa 2 Timothy chapter 3, ang mga kasamaan sa huling araw. Tingnan natin. Kabilang dito ang hindi pagpapatawad. 2 Timothy chapter 3. Ikalawang Timoteo, kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 5. 2 Timothy, ikalawang Timoteo chapter 3, verse 1 to 5. Babasahin ko po. Ngunit, unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapigatian.
Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ng kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Baka sabihin nyo sa akin, Pastor, wala namang nabanggit na hindi pagpapatawad. Balikan natin yung verse 3. Pagkatapos po ng walang katutubong pag-ibig, binanggit po yung mga walang habag. Alam niyo po ba sa English version, yun po yung unforgiving. Kaya ang isang kahulugan ng hindi pagpapatawad, walang awa. Alam niyo po na awa ang Diyos sa atin. Sabay, hindi ka maaawa sa iba, kaya nga kasamaan ito. Kung anong tinanggap mong awa mula sa Diyos, dapat ibigay mo rin yung awa sa iba. At kung humingi ng sorry, patawarin mo na. Yan ang ibig sabihin. Kasamaan sa huling araw, kasama po yung unforgiving. Hindi dapat ito makapasok sa church. Kaya kung may mga issue between brothers and sisters, ano po ang maipapayo ko ngayong araw? Magpatawaran na po kayo. You have to forgive. Bakit? Kasamaan. Evil po ang hindi pagpapatawad. Walang habag. Ang hindi marunong magpatawad, ang tawag sa kanya, walang awa. Ang pangit na term. Grabe naman ito, walang awa. Yan po yung unforgiving. Upang hindi po ito makapasok sa church, dapat lagi lang po nating alalahanin ang pag-ibig ng Diyos para po sa atin. Tingnan natin ang isang talata, Awit 97 verse 10. Awit 97 verse 10. Bilang mga Christians, dapat kapuutan natin ang kasamaan. Kayong hindi pagpapatawad, dapat allergic tayo dyan. Dapat wag nating gawin. Kasi ang pagmamahal sa Diyos, yun po yung hindi paggawa ng mga ayaw ng Diyos. Awit 97 verse 10. Kayo po ang bumasa, sabay-sabay po, 3, 2, 1. Kayong nagmamahal sa Panginoon, kamuhan ninyo ang kasamaan, ang kaluluwa ng kanyang mga banal ay kanyang iniingatan, kanyang sinasagip sila sa kamay ng makasalanan. Kung mahal mo ang Panginoon, sabi po ng awit, kamuhian ninyo ang kasamaan. Kaya iwasan mo yung unforgiving, baka kasi kasamaan po yun. Kaya kung mahal mo ang Panginoon, anong gagawin mo sa kasalanang ginawa sa'yo? Takpan mo ng pagmamahal. Kaya sabi ni Peter, sa 1 Peter 4:8, ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Inisip ko po, ito, ano sabi niya nagtatakip daw? Nakuha ko po. Ang ibig sabihin ng pagtatakip ng mga kasalanan, patawarin mo na. Simple lang. Kaya ano po yung love? Forgiveness of sin. Paano yon? Kailangan takpan natin ang kasalanan ng isa't isa. Tandaan niyo po yung sasabihin ko. If you choose to forgive, nagpapasakop ka sa Diyos. If you choose not to forgive, nagpapasakop ka kay taning, kay Satan. Sino ang susundin mo? Kung ako sa inyo, doon ako sa panig ng Diyos. Magpapatawad na lang ako. Kaya ngayon, binigay ko po yung 6 na dahilan kung bakit kailangan nating magpatawad. Hindi ko po kayo pwedeng paalisin na by giving only 6 reasons. Bakit? Magiging theory lang po ito sa inyo. Kaya pinag-isipan kong mabuti, dito rin po sa Matthew 18, tinuro ng Panginoon kung paano naman tayo magpapatawad. Kaya second part, magbibigay din po ako ng 6 na paraan kung paano natin maisa sa buhay ang pagpapatawad. How should we forgive? Balikan natin, una, Matthew 18. Balik po tayo. Ito yung unang paraan para mapatawad po natin ang mga nagkamali sa atin. Kailangan po isabuhay wag lang mag-aral. Pagkatapos nating maunawaan, we have to live. Isabuhay ito. Matthew 18, 27 to 30. Dahil sa habag ng Panginoon sa aliping iyon, siya ay pinalaya at pinatawad sa kanyang utang. Ngunit ang aliping ding iyon, sa kanyang paglabas ay natagpuan ang isa sa mga kapwa niya alipin na nagkautang sa kanya ng 100 denaryo. Sinunggaban niya ito, sinakal at sinabihan, bayaran mo ang utang mo. Kaya't nanikluhod ang kanyang kapwa alipin at nakiusap sa kanya na nagsasabi,
pagpasensyahan mo ako at babayaran kita. Verse 30, kayo po ang bumasa, 3, 2, 1. Ngunit ayaw niya, siya'y umalis at ipinabilanggo ang kapwa alipin hanggang sa mabayaran nito ang utang. How should we forgive? Una, you should remember the mercy and grace of God. Ang lalaking ito, nakalimutan niya yung habag na ibinigay sa kanya ng hari, kaya hindi niya nagawang magpatawad. Kailan ba natin nagagawang ayaw magpatawad? Kapag nakalimutan mo na maging ikaw, naawa lang ang Diyos sa'yo. Kaya kanya pinatawad. Yes po. Ang mga taong ayaw magpatawad, sila po yung mga taong nakalimutan na yung pag-ibig, yung biyaya at habag ng Diyos sa kanila. Kaya sa Book of Ephesians, patungkol po ito sa church, ito ang dapat alalahanin para magawa nating magpatawad. Efeso chapter 2. Nandito ang secret. Paano? Efeso chapter 2, verse 1 to 5. Babasahin ko po. Medyo mabilis po ang pacing po natin dahil gahol po tayo sa oras. Efeso chapter 2, from verse 1 to 5. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman, na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kaputan, gaya naman ng mga iba. Verse 4, ngunit, ang Diyos, palibhas ay mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo, sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Nireview ni Pablo mula verse 1 to 3 kung ano tayo noon. Anak ng kapuutan, mapupunta sa impyerno, mga walang pag-asa, marurumi, makasalanan. Pero butin lang verse 4, good news, ngunit ang Diyos, palibhas ay mayaman sa awa. Ito lagi ang intindihin at alalahanan natin na awa lang ang Diyos sa atin. Brothers and sisters, tanong ko po, bakit ka niligtas ng Diyos? Dahil mabuti kang tao? Hindi ho. Bakit ka niligtas ng Diyos? Dahil tumutulong ka sa kapwa? Hindi ho. Walang maganda sa atin. Sabi sa Romans chapter 3, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Now, bakit tayo niligtas ng Diyos? Simply because naawa lang siya sa atin. Sa Bible Seminar, lagi po naming binabahagi yung kwento ng bata at yung kanyang aso. I-refresh ko po kayo. Meron pong aso matalino. Kaya dito na-compose yung kantang, How much is that dog in the window? Gustong-gusto siya ng kanyang tagapag-alaga, bata po. Itong batang ito, katabi niya sa pagtulog, mahal na mahal niya yung kanyang aso. And then, pag darating na siya mula sa school, yung aso nandyan na sumasalubong. One day, hindi sumalubong yung aso. Nagtaka siya, bakit wala yung aso ko? Kaya tinanong niya yung nanay niya, Ma, asan na yung aso? Nandun, kanina pa umiiyak, nahulog sa hukay ng, hindi ko na po babanggitin, medyo mabaho. Nung unang panahon kasi, yung kanilang mga CR, may circle lang sa gitna. At pwede kang mahulog sa ilalim. Alam nyo na, pag nasa ilalim ka, makakakita ka ng gumaganito. Nahulog yung aso. Kasi sabi ng nanay niya, nandun pa yun, hindi ko alam kung patay na. Kanina pa yun umiiyak. Kaya nung ginawa nung bata, takbo siya, nilangoy niya, lumusong siya sa hukay ng... Yun na po yun. Iniahon po niya yung aso. And then, pinaliguan niya. Nagsabon na po siya ng safeguard, pero medyo 99.99 lang kasi. Kinaamoy pa rin niya. Tinanong po siya, bakit mo siya kinuha dun sa hukay ng mabahong mga bagay? Simple lang ang sagot niya, naawa ako sa kanya. Yun lang, naawa ako sa aso ko. Pasensya na po sa term, tayo yung asong yon, nagliligo sa kasalanan. Naawa ang Diyos sa atin, bumaba siya sa lupa, iniwanan niya ang trono niya, niligtas niya tayo. Kung naintindihan mong naawa lang ang Diyos sa'yo, kapag nakagawa naman ng mali ang iba sa inyo, maawa ka rin. Simply because naawa ang Diyos sa'yo. Para magawa mo ito, huwag mong kakalimutan yung habag ng Diyos sa iyo. Alam niyo po ba yung nagawa kang mali at nagmakaawa ka, di ba? Dapat alalahanin mo yun para pag may gumawa naman ng mali sa'yo, i-apply mo, ako nga, ganito rin noon, nagmakaawa, pinatawad. Kaya,
patatawarin ko rin siya. Naintindihan po. Kaya ang unang paraan para makapagpatawad tayo, lagi niyong aalalahanin ang biyaya at habag ng Diyos para sa inyo. Tignan din natin isa pa, Colossians chapter 3. Colossians chapter 3 verse 12 to 13. Colossians chapter 3 verse 12 to 13. Bagong tipan, Colosas, Kapitulo 3, versikulo 12 at 13. Basahin po ninyo, 12 at 13, sabay-sabay, 3, 2, 1. Bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan at ng katyagaan. Pagtiisan ninyo ang isa't isa, at kung ang sinuman ay may reklamo laban sa kaninuman, magpatawaran kayo sa isa't isa, kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Yes. Para po madaling magpatawad, sabi dito, magbihis kayo. Anong ibibihis natin? Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Napakaganda po nung verse. Kaya very clear, upang magawa mong magpatawad, magbihis ka ng kahabagan, sabi po. Saan galing ang kasuotang ito? Ito yung isinuot ng Diyos sa'yo nung pinatawad ka niya. Nahabag lang ako. At kung bihis-bihis mo yung kahabagan na yon, kapag may nagawang mali sa iyo, maaalala mo, once in my life, ako rin, pinatawad lamang ng Diyos sa 36 billion kong utang, samantalang ang 10 pisong utang ng aking kapatid di ko mapatawad. Kaya isipin nyo lamang, pinatawad ng Diyos ang napakarami mong kasalanan, kaya dapat ibihis mo ito, alalahanin mo ito, para madaling magpatawad. Pangalawa, paano ako magpapatawad? Kapag may nagawang mali sa'yo, i-check mo muna ang iyong sarili. Balikan natin ang Matthew 18, verse 31 hanggang 33. Mateo, chapter 18, verse 31 hanggang 33. Ito po yung pangalawang paraan. You have to check yourself first. Suriin mo muna ang iyong sarili. 31. Nang makita ng mga kapwa-alipin ang nangyari, sila ay labis na nabahala. Umalis sila at isinumbong sa kanilang Panginoon ang lahat ng nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na masamang alipin, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na iyon sapagkat nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat nahabag ka sa iyong kapwa-alipin kung paanong nahabag ako sa iyo? Hindi siya nagsuri sa sarili niya, kaya hindi siya nahabag. Ganon din po sa atin. Kapag may nakagawa ng mali sa atin, anong gagawin mo? You have to check yourself first. Paano mo i-check? Simple lang. Makikita mo, ako rin nagkakamali. Hanggang ngayon, naligtas na po tayo, pero hanggang ngayon, nakakagawa rin pa rin tayo ng kasalanan. Tanong ko, di pa rin ba tayo pinapatawad ng Diyos? Pinatawad na po niya tayo once and for all, having obtained eternal redemption. Kaya para madali nating mapatawad yung iba, i-check mo muna yung sarili mo. Mag-check ka muna. Ako rin, nakakagawa pa rin ng mali hanggang ngayon. Sino ako upang hindi magpatawad? Tandaan po ito. Tignan natin ang isang talata, Mateo chapter 7. Kasama po ito sa mga in-emphasize ni Jesus Christ sa kanyang pagtuturo sa bundok ng Ulibo. Matthew 7, verse 3 to 5. Para mapatawad nyo ang iba, tandaan nyo ang verse na ito. Mula verse 3 to 5. Para matandaan nyo po, kayo po ang babasa. Mateo 7, verse 3, 4, and 5. Sabay-sabay po, 3, 2, 1. Bakit mo nakikita ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang troso na nasa iyong sariling mata? O paano mong nasasabi sa iyong kapatid, hayaan mong alisin ko ang puwing sa iyong mata, samantalang mayroong troso sa iyong sariling mata? Ikaw naman pagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong sariling mata, at nang magkagayon, makakakita ka ng malinaw upang maalis mo ang puwing sa mata ng iyong kapatid. Tignan mo raw muna yung troso sa iyong mata bago mo tignan o alisin yung puwing sa mata ng kapatid. Anong ibig sabihin? Nobody is perfect. Tayo rin nagkakasala. Kaya nga, pag may gumawa ng mali, patawarin natin siya by checking yourself. Para mas maintindihan, may kwento po ng bintana. Gusto niyong marinig?
Kwento ng bintana. Ano po yung kwentong ito? May mag-asawa, tuwing umaga, pag nagkakapi sila, yung asawang babae tumitingin sa labas, nagsasampay lagi yung kapitbahay nila. Pinipintasan niya. Itong kapitbahay natin, di marunong maglaba, no? Han? Bakit naman Han? Marumi pa, sinasampay na niya. Kinabukasan, nagkakapi uli sila, nagsasampay uli. Tignan mo, naglaba uli. Marumi na naman yung sinampay niya, di marunong maglaba. Sabi nung asawa niya, baka naman yung powder na ginamit niya, hindi effective. Araw-araw, ganun po. Pero isang umaga, nagkakapi ulit sila. Sabi niya, natuto na, malinis na yung kanyang nilabhan. Anong sabi nung asawang lalaki? Hindi Han, nilinisan ko lang yung bintana natin, yung salamin. Nagets po ninyo? Yung palang marumi yung salamin nila. Bakit kita niya marumi yung sinampay? Kasi marumi yung salamin. Sila pala yung marumi, hindi yung nagsasampay. Sometimes may mga ganitong tao. Napakalaki ng kasalanan niya, pinatawad siya, maging nung siya naman ang nagawa ng mali, ayaw niyang magpatawad. I wonder if saved na po ang mga ganitong tao. Maring saved na siya, pero napaka-immature pa ng kanyang pananampalataya. Lagi niyang nakikita ang mali. Sa church, kung lagi mong nakikita ang mali, mapupuno ka ng mali. Tatawagin ka, wow, mali. Eto na, si wow mali. Puro mali na lang ang nakikita. Pero kung tinitignan mo yung mas maganda, wow, ganda. Tama? My dear brothers and sisters, i-check nyo muna ang sarili nyo. Si David, nangyari sa kanya ito. Alam niyo po, nagkasala si Haring David ng pangangalo niya at pagpatay. Kaya pinarusahan po siya ng Diyos. Anong isang paraan ng Diyos na pagpaparusa? Ang anak niyang si Absalom naggiganti sa kanya. Kinuha ni Absalom ang puso ng mga tao, nakuha niya. Kaya patatalsikin na po nila. Kung baga sa panahon natin, may rally na. Kaya patatalsikin na si Haring David. Pero kasama ng Diyos si Haring David, kaya umalis na lang siya. Nag-advise ang kanyang mga advisor, umalis ka na sa palasyo. Bakit? Maghihimagsik na ang mga tao, papatayin ka ng anak mong si Absalom. Kaya umalis po siya. Habang patakas po sila, kasama ng kanyang ilang mga tapat na lingkod, si Sheme lumabas. Pinagmumura po siya. At that time, siya po ang hari. Sabi ni Sheme, ikaw na masamang tao, pinagmumura po siya. Bawal murahin ng hari. Kaya ang isa sa kanyang mga general nagsabi kay King David, mahal na hari, anong gusto mo? Pupugutan ko to ng ulo. Pero anong sinabi ni King David? Wag. Nagsuri muna siya. Ito ay utos ng Diyos kasi ako rin nagkamali. Wag mo siyang gagalawin. Pinatawad po niya. Ganun din po. Sa tuwing may gumagawa sa atin ng mali, i-check mo muna ang sarili mo. Tanungin mo ang sarili mo, ako ba hindi nagkakasala? Nagkakasala ka rin, kaya madali na lang magpatawad kung nag-check muna kayo ng inyong sarili. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, bago mo tignan ang troso ng iba, ang puwing sa mata ng iba, tignan mo muna, may troso pala sa mukha mo. Kaya tandaan, the bintana story. Ha? Pintas ka ng pintas, yung pala, yung bintana nyo ang marumi. Naintindihan? Minsan nangyayari yun sa church. Kaya kailangan mapuno ang church ng pagpapatawad. Next po, balikan natin ang Matthew 18:34. Matthew 18:34. Kayo naman po ang bumasa. 18 verse 34. Sabay-sabay po. 3, 2, 1. Yes. Next po, forgive and let God judge them. Hindi ikaw ang mag-judge. Para makapagpatawad po tayo, simple lang. Patawarin mo na, ibigay mo lang po yung judgment sa Diyos. Hindi ikaw ang babawi. Kaya nga, kung batuhin ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Huwag ilagay sa garapon. Wala tayong karapatang hatulan ng iba. Kaya kung may nagkamali sa atin, ipaubaya po ito sa Diyos. Alam niya ang lahat. Kaya huwag ka pong gumanti. Si Jose, ginawa niya ito. Wala siyang ganti. Kundi, ipinaubaya niya ang lahat sa makapangyarihang kamay ng Diyos. Napakaganda nitong ugali sa church. Kung may nakagawa ng mali sa iyo,
Mamahalin mo lang yung tao patatawarin. Anyway, ang Diyos na lang ang bahala. Siya ang hahatol. Tignan natin ang sabi ni Pablo, Roma chapter 12, verse 19. Roma chapter 12, verse 19. Babasahin ko po para po sa inyo. Roma 12, verse 19. Mga minamahal, huwag ninyong ipagiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya para madaling magpatawad, let God do the judging. Ikaw, manahimik ka na lang, and then patawarin mo na lang po. Alam ng Diyos ang lahat-lahat. Kaya never gaganti, uulitin ko, kung gaganti ka, anong mangyayari, magiging kagaya ka ng taong nakagawa ng mali sa iyo. Kaya takpan ng kasalanan, ipaubaya ang paghahatol mula sa Diyos. Next po, paraan para magpatawad, balikan natin ang Matthew 18:35. Napakahalaga po ng point na ito sa verse 35. Tandaan niyo po ito. Mateo, chapter 18, verse 35. Basahin po ninyo sabay-sabay at dahan-dahan. 35, 3, 2, 1. Gayun din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit, kung hindi ninyo taos-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Paano magpatawad? Magpatawad ng taos-puso. May kasabihan ng sanlibutan, mali po ito. Ano yung kasabihan nila? Forgive and forget daw. Wala po yan sa Biblia. Sa Biblia, ang tama, forgive with all your heart. Bakit mali po yung forgive and forget? Ang pagkagawa ng mali ay parang pagkakaroon ng sugat. Bagaman naghilom na ang sugat, may peklat pa rin. Kaya maaalala mo yung nangyaring yon. Meron pong kasabihan, ang mga tao, yung mga ginagawang maganda sa kanila, sinusulat nila sa tubig. Pero yung mali na nagagawa sa kanila, ito ay inuukit nila sa bato, kaya hindi nila makalimutan. Naalala po natin ang maling nagawa sa atin, especially kapag nakita natin yung peklat. Tama? Pero ano po yung effective na sinasabi ng Biblia? Kung gayon, paano ka magpapatawad with all your heart? Bagaman makita mo yung peklat, kapag nagpatawad ka ng buong puso, pag nakita mo yung peklat, masaya ka na. Ano ang sign na nakapagpatawad ka na ng buong puso? Kapag naalala mo, yung taong nakagawa ng mali sa'yo ay wala na pong bitterness sa puso mo. Yun ang sign na nakapagpatawad ka na. Pag hindi pa, ganito ang mangyayari. Naalala mo, March 15, 2012. Baka naalala mo yon. Hindi pa ito nakakapagpatawad mula sa kanyang puso. Bagaman naalala niya dapat, kung buong puso, nakakangiti ka na. Yun po yung taus-pusong pagpapatawad. Even if you remember, you can smile. You can, actually, pwede mo pang alukin ng tubig, pakainin yung taong nakagawa ng mali sa'yo. Yun po yung taus-pusong pagmamahal. You can still remember, but mayroon ng joy sa puso at wala na po yung pait. May question po ako, kumusta ang puso nyo? Baka naman sinabi mo, napatawad ko na siya. Pero yung mukha mo, napatawad ko na yan. Minsan may mga ganon. Minsan sa church, kapag may issue, counseling. Ayaw magpatawad. O anong gagawin ko bilang pastor? Bigyan ko ng itak yung isa, itak yung isa? O sige nga, sinong panalo? Si Taning. Naintindihan nyo? Kung di kayo magpapatawad, tuwang-tuwa si Taning. Pag nagpapatawad tayo, natutuwa ang ating Amang Diyos sa langit. Kaya nga, forgive with all your heart. Tignan natin Kawikaan 17. Mga Kawikaan 17 verse 9. Maging si King Solomon, man of wisdom, ito ang kanyang bilin sa atin. Kawikaan 17 verse 9. Sabi niya dito, ang nagpapatawad ng kasalanan ay humahanap ng pagmamahalan. Ngunit ang paulit-ulit sa usapin ay naghihiwalay ng magkakaibigan. Kaya magpatawad ka na. Maalala mo man, nakangiti ka na. Huwag mo nang ikwento, huwag nang paulit-ulit na balik-balikan.
Kaya my dear brothers and sisters, paano tayo magpapatawad? We have to forgive with all our heart. Balikan ko yung example. Example po nito si Joseph. Alam kong alam nyo ang nangyari kay Joseph. Nainggit ang kanyang mga kapatid. Anong ginawa sa kanya? Binenta siyang alipin. Di ba napakasakit? Imagine nyo po, mga kapatid mo, binenta ka dito sa Manila, ginawa kang katulong. Walang sahod. Inalipin ka dito. Wala kang magawa, sa bahay lang, naglilinis. Buong magdamag, buong mag-araw. Binenta ka pa ng iyong mga kapatid. Anong mararamdaman mo? Ganito ang nangyari kay Joseph. Pagkatapos siyang ibinenta, naging alipin siya. After maging alipin, pinagbentangan po siyang rapist, kinulong siya. Sobrang hirap ng kanyang dinanas, pero dahil kasama niya ang Diyos, naging prime minister po siya. Then now, nung siya po ay sikat, nakatagpo niya, nakaharap niya yung mga kapatid niya na gumawa ng mali sa kanya. Pero alam niyo po, si Joseph ay simbolo ng Panginoong Hesus, nagpatawad siya ng buong puso. Kaya ganito po ang nangyari. Genesis chapter 50. Sa Tagalog po, Jose. Genesis chapter 50, verse 19 to 21. Babasahin ko po from 19, 20 to 21. Subalit sinabi ni Jose sa kanila, huwag kayong matakot, sapagkat ako ba ay nasa lugar ng Diyos. Kayo'y nagnasa ng masama laban sa akin, ngunit inilagay ng Diyos para sa kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito, upang mapanatiling buhay ang napakaraming tao. Kaya huwag kayo ngayong matakot. Pakakainin ko kayo at ang inyong mga anak. Kanya silang inaliw at nagsalitang may kabaitan sa kanila. Mantakin po ninyo, pinakain pa niya sila, kinupkop niya pa po sila. Ganyan ang taus-pusong pagpapatawad. Kaya mo nang pakainin yung nakagawa ng mali sa'yo. My dear brothers and sisters, dapat ganito tayo lahat sa church. We must learn how to forgive with all our heart. Kung ganon, masaya ang puso, pati health mo, damay. Magiging maganda ang kalusugan po ninyo. Sobrang pangit po sa church kung may mga member na hindi marunong magpatawad. How long? Hanggang kailan ka hindi magpapatawad? Hanggang mag-rapture? Pag-harap mo sa Diyos, talaga kakausapin ka ng Diyos. Inabot na ng rapture hanggang ngayon, di ka nakapagpatawad. Amin na nga yung putong, alisin nyo na lang. Kaya wala kang putong, wala kang reward. My dear brothers and sisters, tandaan po nyo ito. Kailangang magpatawad ng buong puso. Tanungin mo ang sarili, ano ang sign na nakapagpatawad na ako? Bagaman maalala mo, masaya ka na. Wala na pong pait. At kaya mo nang humarap, si Jose, pinakain pa niya. Bagaman nakagawa ng pagkakamali at nagawa mong ilibre pa rin sa Starbucks, sa tingin ko, napatawad mo na. Nilibre mo pa, pinakain mo pa. Napakaganda ng ganitong ugali. And then, paano pa magpatawad? Ang isang paraan, kung nahihirapan pa rin kayo, eto po. Ginawa ito ng maraming tauhan sa Biblia, especially ng Panginoon, paano magpatawad? Ipag-pray mo yung taong nakagawa ng mali at ipag-pray mo ang iyong sarili. One way to forgive is through our prayers. Tignan po natin. Lucas 23. Lucas chapter 23, verse 34. Babasahin ko po, Lucas 23, verse 34. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sila ay nagpalabunutan upang pagatian ang kanyang damit. Kaya you have to pray sa mga taong gumagawa ng mali sa iyo. Ang Panginoong Hesus, pinapalo na po siya, ipinapako na siya sa krus, pinagtatawanan siya, pero pinagpray pa niya yung mga taong nananakit sa kanya. Gayon din po ang ginawa ni King David. Tignan natin, Awit 109. Mga Awit 109 verse 4. Mga Awit 109 verse 4. This time, kayo po ang babasa. Maganda po yung talata. Awit 109 verse 4. Sabay-sabay po, 3, 2, 1. Kapalit ng aking pag-ibig, sila ay mga taga-usig ko,
ngunit ako ay nasa panalangin. Si King David, nung naging hari siya, makailang beses siyang tinangkang patayin ni Saul. Sinuklian po niya ng galit? Hindi po. Pag-ibig ang kanyang isinukli. Pinatawad niya si Saul. Paano? Lagi niyang pinapanalangin ng bagay na ito. Kaya para makapagpatawad po natin, maisabuhay natin ang forgiveness, we have to pray. Maging si Esteban. Tignan niyo po ha, binabato na nga siya, pero ano ang prayer niya? Para sa mga bumabato sa kanya. Tignan natin, Gawa 7. Gawa, chapter 7, verse 59 to 60. Ganito ang tunay na pagpapatawad. Isang halimbawa si Esteban, tignan niyo po ang nangyari dito, 59 and 60. Habang binabato nila si Esteban ay nanalangin siya, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Siya'y lumuhod at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo silang pananagutin sa kasalanang ito, at pagkasabi niya nito ay namatay siya. Alam niyo po ba, kung kayo po ay nagpapatawad, mayroon din po itong epekto sa mga tao sa paligid niyo. Nung si Esteban po ay pinagbabato, nandun sino? Si Pablo. Dahil doon, sa pangyayaring iyon, may question si Pablo. Binabato na nga siya ng mga tao, pinag-pray pa niya sila. And in due time, naligtas si Pablo. Alam niyo po, pag marunong kang magpatawad, mababago mo ang buhay ng taong pinatawad mo. Tayo rin. Dahil sa forgiveness ng Diyos sa atin, di ba nagbabago tayo? Bakit natin gustong magbago? Dahil pinatawad tayo ng Diyos. Kaya nga, kung marunong tayong magpatawad, paraan ito para ikaw ay magbago, maging yung taong pinatawad mo, magbabago siya. Yes po. Kaya napakahalaga ng pagpapatawad. At magagawa niyo yon kapag kayo po ay laging nagpipray. Please guard my heart, Panginoon. Medyo naaasar ako sa Kanya. Ayaw ko po ng ganitong puso. Tulungan niyo po ako. Tulungan din niyo ang brother o sister na ito na nakagawa ng mali, nawa maunawaan niya. Tulungan niyo po ako na pagtakpan ko ang kanyang kasalanan. Yes. Simple lang, hindi rin niya alam ang kanyang ginagawa. May sinful nature pa siya. Kaya huwag kayong magalit dun sa tao, dun kayo magalit sa sinful nature, kay taning na kumikilos at ginagamit ang kanyang laman. Kaya please, para kayo makapagpatawad, you have to pray. Kaya dapat mapanalangin po tayo. Isa pa, Kawikaan 11 verse 2. Paano ako magpapatawad? Kawikaan 11 verse 2. Panghuli, pang-anim. Kawikaan 11 verse 2. Kitnang bahagi po. Mga Kawikaan 11 verse 2. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kapag dumarating ang pagmamataas, ay dumarating din ang kahiyan, ngunit kasama ng mapagpakumbaba ay ang karunungan. How can you forgive or how should we forgive? We have to be humble. Dapat mapagpakumbaba tayo. Para madali kang makapagpatawad, you have to remember the word understanding. Ang mga mapagpakumbaba, madali silang makaunawa. Kaya nga karunungan sabi dito. Mapagpakumbaba ay ang karunungan. Sa church, dahil tao lang tayo, natural, nagkakaroon po ng misunderstanding. Kaya para malampasan natin ang misunderstanding na ito, remember the word understanding. Understand. Anong ibig sabihin? Tumayo ka ng mas mababa sa level niya. Ikaw na lang ang magpakumbaba. Para madali mong maunawaan. Ang mga taong mapagpakumbaba, hindi sila tumatayo sa level ng taong nakagawa ng mas bumababa sila. Iniisip nila, bakit niya nagawa sa akin to? Halimbawa, umagang-umaga, may binati ka. Good morning, sister. Gumanon lang. Kaya ang understanding doon, bakit sinungitan niya ako? Baka may pinagdadaanan siyang mabigat. Kaya kung marunong kang mag-understand, tumayo sa baba niya,
nilulower mo yung sarili, madali mong maisip, baka ganun kasi mayroon siyang pinagdadaanang hirap. O di madali na lang magpatawad. Tama? Kaya those who can forgive easily, sila po yung mga taong they understand. Binababa nila ang level po nila. Kaya madali nilang naiintindihan ang mga nakakagawa ng mali sa kanila. Para maintindihan ang verse na ito, ang bagay na ito, nagbigay si Pablo ng magandang halimbawa. Sa Corinthian church, away-away sila. Kaya ito ang kanyang binigay. 1 Corinthians chapter 6. Para maintindihan niyo po yung pagpapakumbaba, ganito ang gagawin natin. Unang Korinto, chapter 6, verse 7. Unang Korinto, chapter 6, verse 7. Tandaan niyo po ang verse na ito. Basahin po ninyo, Unang Korinto 6, verse 7, sabay-sabay at dahan-dahan. 3, 2, 1. Sa katunayan, ang magkaroon kayo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng pagkatalo para sa inyo. Bakit hindi nyo hayaan na lamang na kayo'y gawa ng masama? Bakit hindi na lamang kayo padaya? yan, para madaling magpatawad. Bakit hindi ka nalang, akuin mo na lang kahit gawan ka ng masama, sabi ni Pablo. Bakit hindi na lamang kayo ang padaya? Ito ang mga humble na tao. Kahit siya yung mali, ako yung mali. Pasensya ka na. Ikaw pa yung nagsusorry. Kapag ganun, madaling magpatawad. Ito po yung term na understand. Tandaan, bakit hindi nyo nahayaan na lamang na kayo'y gawa ng masama? Bakit hindi na lamang kayo ang padaya? Ito ang mga mapagpakumbaba. Napakaganda. Siya na lang ang nagpaparaya. At ano po ang sabi? Sa mga mapagpakumbaba, dun dadalo yung biyaya sa kanila. Ang nagpapakumbaba ay itinataas at ang mga nagmamataas ay siyang ibababa. We know that, di ba? Kaya pag dumating po yung misunderstanding, remember, just try to understand. Ako na lang ang magpaparaya. Ako na lang ang magbibigay. Kapag ganon, mapupuno po tayo ng pagmamahalan. Kaya ngayong araw, upang ma-address yung tanong ni Pedro sa Panginoong Hesus tungkol sa pagpapatawad, ginamit ng Panginoong Hesus yung talinhaga ng unforgiving servant. Ito po yung tinuro ko sa inyo. At mula po sa kwento ng unforgiving servant, binigyan tayo ng Diyos, itinuro sa atin ngayon kung bakit at paano tayo magpapatawad. I-summarize ko po. Bakit kailangang magpatawad? Number 1, because utos ito ng Diyos. Pangalawa, pinatawad ka ng Diyos, kaya ka magpatawad. Pangatlo, ito ang nilalaman ng ating gospel. Pang-apat, if you don't forgive, hindi ito maganda sa kalusugan. Number 5, magpatawad tayo para ang church natin mapuno ng pagpapatawad at pagmamahalan. And number 6, magpatawad tayo kasi ang hindi pagpapatawad, walang awa yun. Iyon po ay kasamaan. Unforgiving is evil in sight of the Lord. And then, pangalawa, paano tayo magpapatawad? Isabuhay po natin yung pagpapatawad. Paano? Una, huwag mong kalimutan yung awa, pag-ibig at biyaya ng Diyos sa iyo. Pangalawa, i-check mo muna yung sarili mo. Pangatlo, forgive at Diyos na. Ipasa Diyos mo yung paghahatol. Pang-apat, forgive with all your heart. Panglima, ipanalangin mo yung nakagawa ng mali sa iyo. At pang-anim, be humble. Understand. Kung nagkaroon po ng tunay na pagpapatawad sa ating puso, this coming Grand Bible Seminar, boldly, with face up, mayroon tayong tiwala na maipapangaral natin ng Ebanghelyo. Bakit? Mula sa puso natin, nakapagpatawad na tayo. Brothers and sisters, tandaan nyo ito. Kung di ka marunong magpatawad, paano maliligtas yung mga mahal natin sa buhay? Ang ipinapangaral natin, di ba? Kapatawaran ng mga kasalanan. Hindi ko po yun ma-imagine kapag ganun. Pinapangaral natin, napatawad na ni Jesus ang mga kasalanan mo. Sabay yung in-invite mong kapatid mo, di mo pa napapatawad, kaya hindi niya maiintindihan yun. And that's why we have to live the gospel. Isabuhay natin ang Ebanghelyo, magpatawad tayo. Bago ko po kayo pakawalan, may tanong po ako sa iyong puso. Mayroon pa rin bang pait sa puso mo? Mayroon ka pa rin bang kaaway na hindi napapatawad? Sagutin mo ito gamit ang konsensya mo. I hope, ngayong araw, mapatawad nyo na po yung mga nagkaroon kayo ng misunderstanding sa kanila.
At kapag ganon, if we have reconciliation, we can preach the reconciliation of Jesus Christ with the sinner. Isama nyo lagi sa panalangin, paghandaan po natin, this coming katapusan, magkakaroon tayo ng Grand Bible Seminar. Ano po yung pinakamensahe natin? Kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya tinuro ko po ang unlimited forgiveness. Hanggang kailan tayo magpapatawad? Unlimited. Walang hanggan. Tayo pong lahat tayo muko at manalangin. Let's pray together. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa talinhaga ng aliping hindi nagpatawad. Binigay niyo po ito sa amin bilang isang aral na dapat po naming patawarin ang mga nagkakasala laban sa amin upang ang aming fellowship ay magpatuloy sa inyo, Panginoon, at upang maipangaral namin ang Ebanghelyo. Dalangin namin ang paparating naming Grand Bible Seminar. Nawa, magkaisa ang buong Manila Central Church. Umaasa po kami that the Holy Spirit will work mightily para rin sa kaluwalhatian ng Diyos. Hipuin niyo po ang puso, ang isip ng mga taong gusto pong imbitahan ng mga kapatiran. At umaasa kami na sa pangangaral ng Ebanghelyo, ang lahat ng mga members ay mag-oo. Gagawin namin ito, sasama kami, dadalo kami para sa espiritual na digmaan upang makuha po namin at magawang mailigtas ang mga taong dinadala patungo sa impyerno. Hiling namin, Panginoon, na sa mga susunod pang mga schedule, sa araw na ito, gabayan niyo po ang lahat ng mga kapatiran. Nawa, lagi nilang maalala ang inyong pag-ibig, habag, at biyaya upang patuloy ang pusong nagpapasalamat at makapagpatuloy po sila sa kanilang buhay Kristiyano. Mamaya mag-uuwi po sila, ingatan niyo po sila sa pag-uwi. Harinawa, pag-uwi po nila, mabalikan po nila ang sermon. Mapagbulay-bulayan nila ito, higit sa lahat, maisabuhay sa kanilang buhay Kristiyano. Muli, Panginoon, ibabalik po namin ang pinakamataas sa pagpupuri sa iyong pangalan dahil po sa kasaganaan ng salita ng Diyos at dahil sa salitang napakinggan po namin sa araw na ito. Nawa napuno ang puso ng mga kapatiran ng biyaya at habag ng Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.